Good morning to everyone. Ito na naman tayo mga kapatid sa ating talakayan sa pagbibigay natin ng spiritual na pagkain para sa ating mga diwa, sa ating mga buhay. So sa araw na ito mga kapatid, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating alahayam, sa ating may likha, sa pagbibigay niya sa atin ng privilege na magiging matatamasa pa natin ang buhay na libre, na walang bayad na ibinigay niya sa atin. Atin pang mapapakinggan ang kanyang banal na salita. So before we go on mga kapatid, tayo'y mananalangin, tayo'y magpapasalamat sa ating banal na Ama. Heavenly Father, thank you so much for this another day of life that you have given to each and every one. Ama, maraming salamat na sa araw na ito, amin na naman mapagninilay-nilayan ang inyong banal na salita. At nawa po gabayan nyo kami sa aming pakikinig, sa aming pagbubulay-bulay nito. At maraming salamat, Abiyahawa, sa pagkakataon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. At Ama, maraming salamat din na buksan mo ang bawat spiritual senses namin upang mauunawaan namin, upang maiintindihan namin ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin, sa matutunghayan namin, sa mapapakinggan namin at makikita namin na senaryo sa aming babasahin ngayon sa buhay ng iyong lingkod na si Israel at ang kanyang mga anak. Maraming salamat na matututunan namin kung ano man ang gusto mong ipahiwatig sa buhay nila dito sa present time namin. Ama, sa iyo lang namin ipinapaubaya ang lahat ng aming gagawin ngayon, at nawa po'y ang iyong banal na Espiritu ang gagabay sa amin, sa bawat isa sa amin, at lalong-lalo na sa akin, Ama, na magdadala sa iyong banal na salita. Kaya Ama, ang lahat ng papuri at pagsamba at pagpapasalamat ay para lamang sa inyo, at ito'y dinadalangin ko sa pamamagitan ng iyong banal na pangalan na ibinigay mo sa iyong bugtong na anak, Messiah Yahawashi, Yada. So dito mga kapatid, ating babasahin ang ating tatalakayin ngayon na talata dito sa Genesis chapter 45. Genesis chapter 45. Okay. Babasahin ko ito mga kapatid in English version. Ito ang sinasabi. Then Joseph couldn't control himself before all those who stood before him, and he called out, "Cause everyone to go out from me." No one else stood with him while Joseph made himself known to his brothers. He wept aloud. The Egyptians heard, and the house of Pharaoh heard. Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Does my father still alive?" His brother couldn't answer him, for they were terrified at his presence. Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." They came near. He said, "I am Joseph, your brother.
whom you sold into Egypt. Now, don't be grieved, nor angry with yourselves, that you sold me here, for Alahayam sent me before you to preserve life. For these 2 years the famine has been in the land, and there are yet 5 years in which there will be no plowing and no harvest. Alahayam sent me before you to preserve for you a remnant in earth, and to save you alive by a great deliverance. So now, it wasn't you who sent me here, but Alahayam, and he has made me a father to Pharaoh, leader of all his house, and ruler over all the land of Egypt. Hurry and go up to my father and tell him, this is what your son Joseph says. Alahayam has made me leader of all Egypt. Come down to me, don't wait. You shall dwell in the land of Goshen, and you will be near to me, you, your children, and your children's children, your flocks, your herds, and all that you have. There I will provide for you, for there are yet 5 years of famine, lest you come to poverty, you and your household, and all that you have. Behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaks to you. You shall tell my father all of my glory in Egypt, and of all that you have seen. You shall hurry and bring my father down here. He fell on his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept on his neck. He kissed all his brothers and wept on them. After that his brothers talked with him. The report of it was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brothers have come. It pleased Pharaoh well, and his servants. Pharaoh said to Joseph, tell your brothers, though this, load your animals and go, travel to the land of Canaan. Take your father and your households and come to me, and I will give you the good of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land. Now you are commanded to do this. Take wagons out of the land of Egypt for your little ones and for your wives, and bring your father and come. Also don't concern yourselves about your belongings, for the God of all the land of Egypt is yours. The son of Israel did so. Joseph gave them wagons, according to the commandments of Pharaoh, and gave them provisions for the way. He gave each one of them changes of clothing, but Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of clothing. He sent the following to his father: 10 donkeys loaded with the good things of Egypt, and 10 female donkeys loaded with grain and bread, and provision for his father by the way. So he sent his brothers away, and they departed. He said to them, say that you don't quarrel on the way. They went up out of Egypt, and came into the land of Canaan, to Jacob their father. They told him, saying, Joseph is still alive, and he is ruler over all the land of Egypt. His heart fainted, for he didn't believe them.
They told him all the words of Joseph, which he had said to them. When he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob, their father, revived. Israel said, "It is enough. Joseph, my son, is still alive. I will go and see him before I die." So mga kapatid, dito natin natutunghayan yung continuation ng mga pangyayari nung ang kanyang mga kapatid mga kapatid ni Joseph ay bumalik sa kanya, dala-dala na si Benjamin na kanyang kapatid na buo. At dito natin makikita mga kapatid, gaano kahalaga, gaano kasaya, gaano ka maganda ang resulta ng pagiging mapagkumbaba, ang pagiging pagiging mapagpatawad. At ating natutunghayan o ating nalalaman ang buhay ni Joseph na sa umpisa ay parang kung sa buhay natin mangyayari yon, ay sasabihin natin, pinabayaan yata ako ng alahayam. Pinabayaan yata ako ng may likha. Yung wala tayong ginagawang masama, tapos ang nangyayari sa ating mga buhay ay kabaligtaran sa ating iniisip, kabaligtaran sa ating inaasahan. Ito ang nangyayari kay Joseph. So dito sa talatang ito, when he was revealed his personality to his brethren, to his brothers, hindi niya mapigilan. This is a mixed emotion, I believe. This is a mixed emotion. When he cried out, nung napahagulhol siya, hindi lang basta ang iyak ang nagawa ni Joseph, which sabi nga sa ating nababasa, he cried out aloud, he wept aloud, na naririnig ng mga Egyptian yun. Sa mga senaryo at sa mga nababasa natin sa nakaraan at even sa mga paglalahad ng ating mga kapatiran, dito natin nakikita talaga yung kung maintindihan natin ang sinabi dyan sa Book of Romans chapter 8 verse 28, that also yung sinasabi ni Pablo na he was quoted by the saying of Abraham and to Sarah. Itong sinasabi na all things work together for good, as we know that all things work together for good to us who loves our alhayam. He chose us according to His purpose. Hinahayaan niya ang mga sitwasyon, mga circumstances. Hinahayaan niya yung mga pangyayari sa ating mga buhay, kahit masakit man o mabuti, maganda man o pangit. But sa ating matutunghayan ngayon at yung nasasabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, na hindi na niya ito sinusumbatan pa.
Hindi niya sinuklian ang hindi magandang ginawa ng kanyang mga kapatid. Bagkus, sinasabi ni Joseph dito, don't you worry. Huwag kayong matakot din. Huwag kayong matakot sa akin. Dahil ang naiintindihan ko ay hindi kayo ang nagpadala sa akin dito sa Ehipto. Hindi kayo ang nagbinta. Hindi nyo ako bininta dito sa Ehipto. Kumbaga, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito. Hindi nyo kagustuhan ito. Pagkos kagustuhan ito ng ating alahayam. Kagustuhan ito ng ating Ama na nasa langit. Yan ang sinasabi ni Joseph. Yung mga negative things, mga hindi magandang pangyayari ay tinitake ni Joseph ito as positive. Iniisip niya, ina-assist niya ang mga negatibong mga bagay, yung mga negatibong nangyayari sa kanyang buhay into positive. Biro mo, napakasakit yung nung ginawa nga sa kanya. Pero si Joseph din ang unang naka-realize nito. Kaya pala nangyayari ang mga ito. Dahil may kagustuhan pala ang Ama. Dahil may plano pala ang Ama sa akin at sa buong pamilya ko. At hindi lang sa buong pamilya ko, kundi sa buong angkan o sa buong descendant ni Israel. Sabi nga ni Joseph, alahayam preserve me for this reason. Ang masakit dito, ang mga kapatid lang niya ang nagiging toll. Yung sakit na nararanasan. At ito pala ay kung ating intindihin pala ito mga kapatid, kung maiintindihan natin ang mga sitwasyon, sa tama yung sayings ng ating mapapakinggan sa ating mga magulang, sa ating mga loved ones, or sa community na ating ginagalawan. Tama pala yung kasabihan na hindi natin maaabot ang tugatog ng tagumpay ng walang paghihirap. At masarap marating ang tugatog ng tagumpay ng may napagdadaanan na paghihirap. So hindi naman practically, hindi naman siguro 100% na yun lahat ang nangyayari, na may mga hindi magandang pangyayari muna bago naabot ang tugatog ng tagumpay, but almost all, maybe, I think, in my own assessment. Katulad na lang ng okay? Hindi na tayo lalayo yung present lang na pangyayari sa ating bansa in terms of sports. Okay? Hindi nakanta ng mga atleta natin yung gold medal, Heidelin Diaz, at yung iba pa. Diba? Na pinatingnan pa nga yung kamay ni Heidelin, ang daming kalyo. Dahil sa hirap ng training. Hindi niya makamit yung gold medal na yun kung hindi siya dumadaan sa paghihirap, sa kahirapan. Katawan, isip. Dahil ang ibig ipaintindi sa atin ng ating alahayam, hindi madali ang lahat ng mga bagay-bagay para sa atin, lalong-lalo na kapag
meron tayong hindi tamang nagawa. Dahil walang ni isang, sabi nga ng Misaya, na heavens and earth will pass away, but my words remains forever. Even a single dot, kahit tuldok ng kautusan ng kanyang banal na salita, ay hindi lalampasan. Walang malalampasan ito. Ibig sabihin, kung anuman ang mga nakatalaga na sa bawat buhay ng tao, ito'y mangyayari. It depends on how we react. It depends upon how we assess. Paano natin tatanggapin ang mga sitwasyon? Paano tayo mag-react sa bawat circumstances na inaalaw ng alahayam sa ating mga buhay? Dito sa chapter 45 na binabasa natin, ipinakita ng Ama sa atin, ipinakita ng alahayam sa atin, gaano kasarap ang sumunod sa Kanya, sa Kanyang kalooban, nang walang pag-iimbot. Nasusunod ng buong katapatan, gaya ng ginawa ni Joseph. Kung babalikan natin ang buhay ni Joseph, magmula nung siya binalak na patay ng kanyang mga kapatid, at ang nangyari ay ibininta na lang siya. Ating natutunghayan, ating nalalaman ang paano namuhay si Joseph sa Ehipto bilang alipin. Hindi siya nagiging gobernador kaagad, kundi dumaan si Joseph ng kahirapan. Pero nung dumating ang punto na ang cause ng kanyang paghihirap, ang mga kapatid, pamilya mismo ang dahilan ng kanyang paghihirap, sa pagdating ng panahon dito sa ating binabasa ngayon, sa ating natutunghayan ngayon, hindi na niya tinitingnan ang mga masasamang nangyayari sa kanyang buhay before. Pero ang tinitingnan ni Joseph ay ang konsepto ng alahayam. Ang plano ng alahayam ang kanyang naiintindihan. Why? Kung bakit siya napunta sa Ehipto. Dahil may mga pangyayari na hindi inaasahan ng tao. Hindi inaasahan ng kanyang pamilya. But it is the result of yung mga nangyayari nga sa pamilya niya, magmula kay Isaac, magmula sa kanyang ama. Okay, hindi na tayo lalayo. Magmula sa kanyang ama, sa ginawa ng kanyang ama, di ba? Yung nakuha ang blessing ni Jacob. Babalikan lang natin konti, mga kapatid. Yung nakuhang blessing ni Jacob kapalit kay Esau, hindi ito madaling nakakamtan ni Jacob ng tawag dito, yung nakakamtan niya kaagad, natatamasa, o hindi niya ito natatamasa ng basta-basta, kundi dumaan siya ng samot-saring paghihirap, yung mga iba't ibang sitwasyon na napaabot sa kanya, nararanasan niya until the time of his sons, lalong-lalo na dito kay Joseph. But ika nga sa ating
ibinahagi na talata sa Romans 8:28, that all things work together for good to us who love our alahayam, for calling us according to His purpose. So kailangan lang nating intindihin. Kailangan lang natin na pag-iisipan muna. Kailangan hindi tayo magiging hot-headed. Kailangan nating pagbulay-bulayan muna. Kaya nga sinasabi ng ating alahayam kay Joshua, meditate it day and night. Pagbubulay-bulayan, pagninilay-nilayan mo ang aking mga kautusan. So, ibig sabihin, sa atin din, sa mga sitwasyon na tayo'y sumusunod, nagsisikap na masunod ang kanyang kalooban, nagsisikap na masunod ang kanyang banal na kautusan, kailangan din nating iintindihin at maiintindihan ang bawat sitwasyon na hahayaan ng Ama sa atin, na mararanasan natin paano tayo mag-react, paano natin ito i-handle sa kahit anong mga bagay. Dahil walang mangyayari dito sa mundong ibabaw, sa bawat buhay ng tao, na hindi ito kung wala tawag dito, yung kung walang allowment na kung hindi ina-allow ng ating alahayam, lahat ng mga bagay-bagay na hinahayaan niya na mangyayari sa atin para din sa ating kabutihan, sa lahat ng mga umiibig sa Kanya, sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya, sa lahat ng mga may mga pusong kung sa Bisaya, nagtinguha, yung may desire sa pagsunod sa Kanya. Pero sa mga hindi siguro, sa mga hindi nagmamahal ng alahayam, pero halos lahat ng tao ilang porsyento lang, maliit na porsyento lang ang mga taong magsasabing ay walang may likha. Sa term pa, in generic term na ginagamit sa sanlibutan, there is no God. Kunting porsyento lang ang mga taong yun. Pero halos lahat ng tao ay may kaisipan, may paniniwala na may likha, na naglikha sa ating lahat, na may lumikha sa atin, na may promise na sa kabila ng buhay na ito, may buhay na inihanda. May isang buhay na walang hanggan na inihanda ang may likha sa bawat isa sa atin. At yun ang iniim natin. Yun ang iniim ng bawat isa na mananampalataya sa Kanya. To live with Him forever. Na mapapasama sa mga pinili ng alahayam to live eternally. So dito mga kapatid, sa patuloy nating ninilay-nilay sa buhay ni Joseph, pinapatunayan ni Joseph na mas maganda na ang isusukli natin sa mga gumagawa ng hindi maganda sa ating mga buhay ay yung tama, yung maganda. Yung pangit na ginawa sa atin ay susuklian natin ng maganda. Hindi madali na gagawin. Pero pinapatunayan ni Joseph dito na kapag ito ang ating gagawin, ang alahayam ang magbibigay sa atin ng sukli. Susuklian tayo ng ating alahayam
ng magandang buhay, magandang sitwasyon. Kagaya ng sinasabi ni David sa Psalms 119, how to live His Torah, how to live His commandments. Paano natin ipapamuhay ang kanyang banal na kautusan. At ang sinabi ng ating alahayam doon, isa sa mga sinasabi ng ating alahayam doon, na we must listen carefully, listen diligently, and being watchful to do His commandments upang makakamtan natin ang kanyang mga promises. Specifically, and ini-enumerate niya ito sa Deuteronomy 28 verse 2 hanggang 13. So makakamtan natin ang kasaganaan, makakamtan natin ang kapayapaan, makakamtan natin ang buhay ng matiwasay kung susundin natin ang pamamaraan ng ating alahayam na ibinigay sa atin. So dito mga kapatid, masarap. Okay? Masarap sa feelings. Ang ganda, ang sarap ng feelings kapag sinusuklian natin ang kasamaan ng kabutihan. Diba? Hindi nga lang kapag-react ng husto ang kanyang mga kapatid. At naiintindihan natin na lahat ng mga sitwasyon na hinahayaan ng ating alahayam sa ating mga buhay ay may katumbas ito na magandang pangyayari sa hinaharap kapag tayo'y magiging obedient sa Kanya. Good day, mga kapatid, and be blessed. Shalom.